Hello. Okay. Magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PH. At magandang gabi sa ating mga manonood sa iba't ibang dako ng mundo, wherever you are in the world. Good day sa inyong lahat. At lalo na doon sa mga OFW natin na nasa Middle East. So extended yung ceasefire. So papasalamat tayo na na-extend para makahinga tayo ng konti dyan sa Middle East. Ngayon, gabi na to, pag-usapan natin to. Pero bago yan, bago tayo magsimula sa ating talk this evening, gusto ko lang i-request sa inyo na paki-like, paki-share, paki-subscribe if you are new to this channel. If you are a new viewer, paki-pindot naman ng subscribe. Then if you want to be notified kung meron tayong bagong podcast, paki-pindot yung notification bell. Okay? So natapos na yung drama dyan sa yung scripted na palabas dyan sa House of Representatives na binibidahan ni Jerbel Luistro at ni Dilima at ni Ridon at yung bagong membro ng Malitagang ang AMLC, Anti-Money Laundering Council, yung si La Serna, nakaka-appoint lang. I think April 14 pinalitan yun si Magno, kaya custom built yan yung bagong executive director ng AMLC para dyan sa drama na yan, para sa scripted na palabas na yan. So marami tayong napupuna at ang pinakamalaki kong napuna dito sa nangyaring presentasyon nila ng regarding sa SALIN at yung sa AMLC, Ill-Gotten Wealth, napupuna ako na hindi pa nila napansin na yung ginagawa nila ay napakalaking violation sa batas na posibleng magdulot sa kanilang mga linalahad na ebidensya dyan with regards to the ill-gotten wealth, magiging null and void yan at hindi na yan pwedeng tanggapin sa korte dahil yan lumabag sa batas. Anong sabi nung EMLC Chief Executive Director si De La Serna na pwede daw siya ang maglahad pero yung mga tauhan niya o yung bangko hindi daw pwede maglahad. May exemption. There is always daw an exemption to the rule. Ganon, exempted ka sa batas ng Bank Deposit Secrecy Law. Nakasaad yun na ang AMLC as an agency or as an entity ng government hindi pwede maglahad ng ganyang sekreto with regards to the bank account of a private person or even not a private person, of an individual. Hindi ka pwedeng lumabag. Ang pinagbawalan ang mismong institusyon. So hindi ka ba member sa institusyon? Bakit sabihin mo na may exemption? Now with regards to the opening of a bank account of a person, of a depositor, at ito na nga si Mans Carpio at si BP Inday Sara, malaking paglabag yan ang ginagawa nyo at pwede yan ninyo buksan in an impeachment trial kung mayroong impeachment hearing na yan sa impeachment trial. Impeachment trial ba yung ginawa ng House of Crocs? Hindi talaga nyo naisip. Pero sagutin ko, bakit alam ninyo yan, mga abogado yung mga iba dyan. Alam nila na talagang lalabag sila. Pero bite the bullet. Bahala na, basta lang masira si BP Inday Sara. Kaya yun ang ginagawa nila. Alam nila yan na talagang paglabag yan. Ang gusto lang nila ma-expose sa media. At i-drum up yan, ng mga mainstream media na yun ang ginawa ngayon. Tingnan mo lahat, Bilyonaryo, ANC, One News, ABCBN, GMA lalo na,
Yan ang inuulit-ulit nila na si Sara, bilyonarya, maraming pera, ganyan, na yung iba galing daw sa masamang source, mga ganyan. Kasi yun ang gusto nila talaga, na masira si Bibi Inday Sara. Kasi mataas na daw ang survey rate ni Lini. Malapit na daw abot ng si Sara. Kaya kung masira daw si Sara o ma-impeach na lalong sa ginawa nyo hindi ma-impeach si Sara, at lalong dadami ang kakampi kay Sara sa pag-aapi ninyo sa kanya. So nakalasaad yan sa Bank Deposit Secrecy Law. Nakasaad yan na bago ka maglabas ng ganyang mga private na information with regards to bank deposits, kailangan kumuha ka ng clearance or mag-file ka ng kaso, hindi lang sa ordinaryong court, kung hindi sa Court of Appeals. Sa Court of Appeals ka. O siyempre, hindi ka naman payagan ng Court of, kung walang predicate crime ng Court of Appeals, kung bakit gusto mong pabuksan yan. Kaya doon mo pumapasok yung mga suspicious na transactions. I-prove mo muna na these are suspicious transaction at kaya yan ang dahilan na buksan mo. Kaya yung linalagay nila. Ano bang sinasabi? Pag lalampas ng 500,000, kadalasan yun ang walang explanation, magkaroon ng suspicious transaction. Yun ang dahilan. So ngayon, itong ginawa nila talagang violation at scripted at talagang inayos nila yung mga accounts. Kitang-kita eh. Sus, hindi ko na nga pinanood lahat. Alam ko, ito talagang plinano nila. Kahit yung mga figures, manufactured yung mga figures dyan, yung mga bilyonis niyan. Saan ka makakita ng tamang auditing process? Si Ridon, binilang niya na ano raw, yung pumasok na transaction dyan lahat, kay BP Sara 10 million, tapos ang salin niya ganito lang. Napakahina talaga sa parang hindi congressman eh. Alam mo ba, natural yan sa accounting. Kung anong pumasok, anong na-deposit, kung anong nailabas, itotal mo yan. Kaya palaki ng palaki, continuous ang total niyan. Kaya nga umabot ng bilyon. Hindi ibig sabihin, kung anong lumabas dyan, sa pagtotal mo dyan ng transaction out, transaction in, or deposit and withdraw, hindi ibig sabihin na yun ang naiwan na pera dyan sa account na yan. Diba? Nakikita lang yan dyan sa transaction na ito yung lumabas at pumasok na pera. Ito yung total. Kaya kung malaki ang negosyo mo, billion talaga yan. Sandali lang maging billion yan. Ganun yan. Hindi ibig sabihin na yan lang ang pera. Ito sampulan, kasi nagdinegosyo rin tayo eh. Alam natin yan. Halimbawa, ito na lang. Dito sa nakaraan, pinasukan kong maliit lang na negosyo. Sample lang. Sasakyan, brand new sasakyan. Lagyan natin 1 million. 1 million ang halaga sa manufacturer. Kumukuha ka sa manufacturer. Ayaw ko lang magpangalan ng brand. Ngayon, 1 million ang binta niya sa sasakyan niya. Siyempre, merong SRP yan na ipipig yung manufacturer para pare-pareho ang presyo nyo. Doon lang kayo magkatalo sa mga promos, mga giveaways. Pero nasa iyo yun kung magbigay ka para kamoon lang na makapupunta yung mga customer sa iyo. Halimbawa, libre ang comprehensive insurance, mabigat mo, napakalaki. Yung mga seat covers na lang, mga ganyan, libre ang rust proofing, kung ano-ano pang mga libre, mga ganyan. Or yung i-extend mo yung service warranty, dapat 1 taon lang, gawin mong 2 taon. Kasi gagastos ka rin yan. Pero na-computed mo yan. So, doon sa 1 million mong tubo, kita presyo na
binili mo sa manufacturer, ilagay natin 20% ang ipatong mo. Napakalaki niyan eh. Usually below 10% nga lang. 10% na lang, masyado malaki yung 20. So 1,100,000 ang pasa mo. Kung anong model yan, nakalagay dyan. Yan. Ngayon, doon sa so bumili ka, naglabas ka ng pera. Ilagay natin, hindi naman pwede isang unit lang. Kailangan ang pagiging dealer kasi, lalo na sa malalaking manufacturer, kailangan 50 million ang ilalabas mong pera. Isipin mo na 50 million, may service ka na nagawa na yung service area mo. Ilang lifters ka dyan, lahat na gamit meron dyan. Then meron kang sales group, meron kang marketing group, meron kang showroom. Talagang malaki ang puhunan, no? Siguro nasa mga almost 200 million ganyan. Kasama na yung building mo. At sa isang sasakyan, tutubo ka lang ng around 100,000. So kailangan talaga buwan-buwan marami ka mabinta. Ilagay natin, mabinta mo yung 50 million mo na stock. 50 million, 50 na sasakyan yon. Magkano lang ang tubo mo doon? 50 million, that's around 10 million, 5 million lang. Ganyan lang kaliit ang kikitain mo out of your 50 million na linalabas. So yun ang maiiwan sa account mo as your gross profit. Kasi ididak pa yung pasweldo mo. Diyan ang dami mong mekaniko, ang dami mong accounting, ang dami mong ang dami yun, nasa finance, dito pa mga ahente pa. Ang dami mong suswelduhan. Nakita mo, mga promotions mo pa. So, kukunti na lang maiwan. Ang ibig sabihin, yung transaction na pumasok at lumabas, hindi yun ang totoong kinikita mo. Yung maiiwan mo, yung net profit mo, na yan ang magiging taxable income mo. At kung wala ka sa gobyerno, di naman pwede na nasa gobyerno ka kung mayroon kang ganyang negosyo dahil declare mo yan, i-divest mo. So, mangyari niyan, ganyan lang kaliit. Yan ang i-declare mo sa salin. Yun ang ganyan yun. Ito, sinabi rin nila, bawal daw magiging yung taga Security Exchange Commission, bawal magkaroon maging stockholder sa isang kumpanya, isang corporation, whatever. Pwede. Kahit ilan, basta hindi ka majority stockholder. Ganon yun. Kaya yung iba mag-divest, maiwan lang konti. Pero hindi talaga totally mawala. Halimbawa, 60% owner, gawin mo lang 10%. Meron ng ibang hawak nung i-divest mo na yung iba mong shares. So yun ang mangyayari dyan. Hindi yan bawal. Typical niyan yung may kaso na yan eh. May kaso yan na pumabor doon sa car dealer pa. Car dealer yung pinaburan yan. Na kini-question na dahil pumasok siya being a congressman, tapos may negosyo siyang ganyan. So, anong nangyari, pumabor ang Supreme Court sa kanya na pwede kang pumasok as long as you are not a majority stockholder. Minor stockholder ka lang. Pwede yan. Kaya, mali yung sinabi nila, si BP Inday Sara, ganito, ganyan. Siyempre, nung na mayor pa siya, kasi may mga panahon naman na wala siyang trabaho eh. Purely business. At sila talaga nagninegosyo yan sila ng Inday. Nagninegosyo yan. Lalo na si Manscarpio. Kaya hindi ka magtataka na ganyan ang pera nila. Pero hindi naman talaga yung pera nila. Ngayon, kahit nasabihin mo, bilyon ang pera. Meron ka bang prueba na galing yan sa masama? Yung sinasabi ni Trillanes na nagbigay daw mo ng pera, ganito, ganyan. Cheque ang proof mo. Cheque ang proof na nagbigay kay Basti. Hindi pa nga natin sigurado kung saan mo pinulot yung cheque na yan. Kung meron ka bang proof, buksan mo yung Kaya nga, nakakaduda yung pero mamaya, balikan ko yung punto na yan. Dito muna tayo sa Bank Deposit Secrecy Law.
Grabe ang ginawa nila na paglabag. Pati AMLC. Ang AMLC kahit na, lalo na ang AMLC, bawal talaga sa kanila na mag-divulge ng ganyan. Wala silang karapatan. Oh. Kasi sila, mag-regulate lang sila. Titingin lang sila kung mayroong mga suspicious na mga transactions, mga pera na sa tingin nila galing sa masama, galing sa maraming dahilan, o drug transaction, sa sugal ganyan, kung ano-ano pa, basta marami yan, maraming nakalista yan sa kanilang kung ano ang covered nila. At ito si De La Serna, may ano pa na alam naman niya na bawal. At alam ba ninyo na pwede siyang mademanda ni Manscarpio dahil nilabag nila yung, aside from dyan sa bank deposit secrecy law, nilalabag niya yung privacy law on privacy, kasi private na information yan, dinadivulge mo. That's a criminal act. At pwede idemanda rin yung mga congressman, lalo na yan na pinapublic. Hindi lang niya dinadivulge ng ganyan sa public pa. So, napakalaki ng kasalanan ng mga yan para lang masira si VP Inday Sara. Ang tanong pa nga, gusto na lang i-connect na galing talaga daw yan sa masama. Kaya nakita mo yung affidavit ni Trillian. Nung narinig ko, sabi ko, klarong-klaro naman. O anong sabi ni De Lima? Tinanong kunwari, bakit iba na yung affidavit mo? Meron ng Annex H. Dati daw N yun. Kasi masyado mahaba, pinag-iisa na lang namin. Doon tinira yung affidavit ni Trillanes. So, yung sinabi ng AMLC na ito, may transaction na confirm daw na transaction, kinuha nila yung figure na yan, yun ang linagay sa cheque. Subukan nga natin tingnan kung itong mga sinabi ni Trillanes na mga binigay kina President Duterte at ni Sara, kung nandyan ba sa report ng AMLC transaction, nandito. Nung una, subukan natin, kasi sa dami nito, napakarami ng sabi daw, kunwari pa, marami itong transaction na to, voluminous documents, mahirapan tayo isa-isahin yan. Kaya sabi ni De Lima, 5 lang. Yun ang pinili mo, yun ang minaject ninyo na ipatama doon sa kunwaring cheque na nakuha ni Trillanes. Binigay daw niya sa kanya yung dimisa ba yun? Sino ba yung hunghang na yan? Tapos yung mga niya, yung mga balita niya na ganyan, may ginawang krimen si President Duterte, puro mga news galing sa balita, galing sa mga clippings ng balita. Na-mention pa yung pangalan ni Malu Mangahas doon, yung PIG, Philippine Investigative Journalism, PIGC ba yan? So nakikita natin ang drama. So anong sinabi ng AMLC na ito yung mga transaction nakita nila na ganyan, pinatama doon sa cheque ni Trillanes. Meron pareho sila. Totoo pala itong sinabi ni Trilliling na nakakuha ng pera si President, nag-issue ito si Samuel Oy, yata si Sam Oy na napaka-tino na negosyante yan sa Davao. Ang daming nakipag-transaction yan, matino yan. Pwede si Trillian na si demanda ni Samuel Oy, yung libel. Totoo lang. So yung pinatama lang yung pagsabi, meron. Kasi wala si hindi alam ni Luistro, nasa si kabilang side si Luistro, sinabi, nakita din sa monitor, yung number 9, ba't alam niya? Ibig sabihin, alam na nila kung anong numbers ang kunwaring random daw. Paano maging random? Random, ibang tao ang pasabihin mo kung pareho ba, kung lumabas ba daw yung mga in-expose ni Trillanes na mga cheque o mga managers check na binigay daw ni Samuel Oy, o sino-sino pa yung mga mga drug lord daw na binabayad kay kung hindi kay Sara, kay Pulong,
tumatama daw doon. Plinano na ninyo yan. Linuto na ninyo. Oh. So, ginawa na yung script. Ito ang discuss natin para tumama doon sa linabas ng AMLC. Baka ang AMLC nagbigay ng figure Tapos, ginawa ng rito, kwento na ito. Parang style ni Madriaga rin na style. So, ganyan ang nangyayari. Sino maniwala sa inyo? Kaya, gusto lang talaga siraan si VP Inday Sara. Ngayong pinalabas na bilyones nung sinabi ni Suntay. Bakit ginalaw pa natin yung diniscuss pa natin yung from 2005 hanggang 2019, ganyan. Na mga accounts na yan, na hindi pa naman Vice President si VP Inday Sara. Na ang sinampa nating impeachment case para sa doon sa Vice President. Mayor pa lang si VP Inday Sara Anong relevance doon sa kaso? Wala. Kahit na yung pag-mention nila kay nila ni Polo, walang relevance yun. At inalaw ni Luistro na i-mention. Dapat sinabi niya, hindi na natin i-discuss yan. Hindi yan related dito sa complaint. Di ba? Pati yung sinabi ni Marcolita na wala naman yung salin, yung mga sinasabi niyo tungkol sa salin, hindi na naman niya naka-attach doon. Totoo yun. Ngayon lang nila labas, pati yung affidavit ni Trillanes. So talagang lutong-luto ang ginawa nila. At ito ang maging dahilan na pwede na isampa sa Supreme Court dahil linabag nila ang Bill of Rights at ang karapatan ni VP Inday Sara at yung privacy ni Mans Carpio. Kasi hindi naman siya government official or government employee. Kahit nasabihin asawa siya ng Vice President. Pero wala siya sa gobyerno. Private businessman siya, private individual. Kaya linabag niya ang Data Privacy Act or law na nakasaad sa ating batas. So, yan ang nakita ko dyan. Ngayon, yun nga, kahit na mayor pa si VP Inday Sara nung panahon na yun, sinama. Sinabi ni Suntay, ilan ba ang nakalagay na nasa transaction nakalagay sa AMLC starting 22 to 25. Ang nangyari noong 2022, 40 million. So tandaan natin ang net worth ni Inday Sara na dineclare up to 2022 is 88 million for 13 years. Na hindi daw tumama doon sa transaction kasi binilangan nila withdraw deposit yan na tinotal, yan daw ang pera ni Inday Sara. Napakatanga. Ngayon yung 2022 ang nakalagay doon sa transaction ni Inday Sara na naka-report sa AMLC is 40 million. Sa sunod na taon I think it's 3 million. Then sa sunod na taon 23, 3 million, 24, I think 13 million. At ang panghuli is 1 million na lang, 2025. Sabi niya maliit naman ang nag-reflect dyan sa AMLC sa report ninyo. Yung mga transactions ni VP Inday Sara. Ano masasabi nyo? Ito yung dapat nyo titingnan. Kung meron bang linabag si VP Inday Sara. Hindi yung nakaraan na hindi pa nag-divest si VP Inday Sara siguro nung panahon na yun, I don't know. Kaya nagre-reflect sa kanya yung mga transactions. Kasi marami nga silang negosyo ni VP si Mans Carpio. Kaya meron silang ganyang pera, pero hindi bilyones. Millions, meron, natural. Kaya nga, kuninto ko nga sa inyo
dealer ka lang, dealer ng sasakyan, brand new, kailangan meron kang at least 250 to 300 million or mas maganda mga kalahating billion, 500 million. Dapat yan ang pera mo. Malaking dealer ka na yan, saka marami kang stock. Oh. Pero ganyan lang kaliit na pera. Maliit lang yan. Yung sinasabi na billion, hindi yun. Kaya nga, puro kalukuhan. Kaso nga lang, maraming mga ordinaryo mga tao, lalo na yung hindi pa nakasubok magnegosyo at hindi alam ang palakad kung sa bangko, wala nga mga account yung iba. Paano nila malaman kung paano tumakbo ang kalakaran sa bangko? Na magde-deposit ka, ganyan kung savings account lang na maliitan, hindi naman nila nasubukan na mag-loan nga sa bangko, pwede ka mag-loan sa bangko kung meron kang malaking collateral. Yung collateral mo, yung negosyo mo. Usual naman yan ang nangyari. At maganda ang record mo sa bangko. Yun ang usual, yun ang binibigyan ng loan kadalasan. May mga existing na negosyo. So, kanya na nangyayari ang mga tao, yung iba napapaniwala. Pero sa tingin ko, dahil nga listado na sila sa mga tao listado na sila sa ginagawa nila. Si Trillanes pa, paniwalaan pa ng mga tao yan. Wala naman niniwala dyan. Alam ng mga tao, mga ordinaryong, kung ano ang intensyon nila para lang masira si VP Inday Sara. Kasi wala na sila ibang paraan Ibang paraan nila, siraan na lang. Kahit na hindi matuloy itong impeachment na to, basta masabi lang namin yung paninira. Ang problema, wala nga maniniwala sa inyo. Wala maniniwala. Sino maniniwala? Yung mga kinakampihan, nag-uuto sa inyo na gumawa ng mga paninira niyan ay sobrang magnanakaw na kitang-kita ng mga tao at sila ang nagsasuffer. Kay VP Inday Sara, meron bang ganyan? Naghihirap ba yung mga taong bayan ng Davao dahil meron siyang kinikita sa kanyang negosyo? Ang mga negosyo niya, galing ba sa masama? Galing ba sa pagnanakaw ang pera na ginamit niya dyan sa negosyo? Yung paratang ni Trillanes na sa droga daw, meron ba siyang tao? Meron ba siyang solid na ebidensya na magpatunay na yan ang ginawa? Puro lang siya mga sino yung Mutabato, si Las Cañas, sila nang paulit-ulit. Ang tagal na yan, ilang taon na yan na ganyan ang sinasabi ni Trillanes. At hindi naman yan, hindi yan inaksepta ng korte kung ganyan lang ang ebidensya mo. Kaya mga tao, hindi makapaniwala. Sino maniwala niyan? Galing naman yan sa mga tumatanggap ng malita. Yung mga nandyan nagsasalita. Paratangan mo yung tao, walang ginagawa, walang taas ng integridad. At kayo magparatang na nakikita na yung ginawa niyong korupsyon at pagnanakaw. Ayan, lahat yan, tumatanggap ng malita. Di ba hindi ako nagsasabi niyan ng mga Marines, si Gutisa. Hindi yan makakalimutan ng mga tao kasi nakikita naman natin kung anong sitwasyon natin. Ngayon, itong sobrang kahirapan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino dahil nga sa paglustay, yan ang totoong naglustay ng pera ng bayan. Hindi si VP Inday Sara. Ngayon, ang mangyayari niyan, sigurado ako na dudulog si VP Inday Sara sa Supreme Court. Ang mga abogado niya, galing yan, alam nila yan. At ang mangyari niyan, ma-dismiss lang yung impeachment complaint na yan. At maulit yung nangyayari noong nakaraang taon. Hindi abutin ng swerte na kung aabutin yan doon sa Senate, impeachment trial court ng Senate. Pero sa tingin ko, hindi naabot yan doon. Mas mabuti rin kung abot para talagang malaman natin ang katotohanan. Kasi doon pwede ka na mag-cross-examination. Yung mga senador.
Uobra ba yan doon? At sa tingin ko dahil may paglabag na nga sa Constitution ang ginawa nila paglabag sa napakadelikadong batas yung Bank Deposit Secrecy Law, aaksyonan ng Supreme Court yan. At frustrated lang si Lacson at saka si Tuta Soto niyan. Gusto na talaga niyan magkaroon ng impeachment trial. Sa pakiwari nila na masisira si VP Inday Sara. Kitang-kita na talaga inayos ang script Yung kay Trillanes, inayos ang script. Kikita natin. Kaya yung ibang hindi ko na pinakinggan si Trillanes. Alam ko naman saan papunta yung mga sinasabi niya. At saka paulit-ulit yun. Ilang taon na yan. At saka yung kwento niya, noong ko pa nga, parang Cosa Nostra, parang mafia style. Yung bang sistema ni Presidente Duterte sa Davao. Parang Madriaga style din yan. Kaya nga yung script ni Madriaga, si Trillanes rin ang gumawa noon. Diba? Kaya, wala. Itong ginawa ninyo, lalong nagpalubog sa inyo ng mga malitagang dyan sa House of Representatives. Akala ninyo masisira si VP Inday Sara, kayo ang nasisira sa mga tao sa ginagawa ninyo. So, ang tambayan na natin kung anong sunod na gagawin ng kampo ni VP Inday Sara. Pero sigurado ako, madagdagan yung mga reklamo ni VP Inday Sara regarding dyan sa impeachment kong mga demanda, impeachment complaint ninyo ng House of Representatives. At ito ngayon, wala kayong kawala. Napakalaking kaso kasi yan. At nakikita ako na ma-dismiss yan. Ma-dismiss talaga yung impeachment complaint na yan. At sorry na lang sa inyo. Akala nyo masira ng susi VP Inday Sara. Wala naman kayong prueba na galing sa yung gawa-gawa ni Trillanes na galing sa droga. Grabe ang lupit ng imagination ni Trillanes noong pa, dinadilima. Pero ma-frustrate lang kayo kasi hindi matutupad yung mga binabalak ninyong masama kay VP Inday Sara. So tayo mga DDS, alam na natin kung anong intensyon ng mga yan. Suportahan natin si VP Inday Sara at ikampanya na natin dahil tuloy-tuloy na ito hanggang 2028. So with this, hanggang dito na lang tayo. Maybe we can have more commentaries with regards to this topic. Kung meron naman tayong maririnig, social ang ngayon ng mga mainstream media, yun ang nila, yun ang tema, dahil yun ang pinag-usapan na ito ang natin para masira. Wala nang nanonood sa inyo. Merong nanonood siguro yung mga soap operas, yun, yung mga game time show, noon time show ninyo. Yun, may nanonood, pero dyan sa mga commentaries walang merong manood. Yung iba nanonood for reference purposes lang. Yung mga balita lang, yung balita sa weather, mga ganyan, sports. Pero yung political mga issues, sira na kayo. Lalo na GMA. Dahil nandyan yung linagyan ng malita Alam na alam lahat ng taga-Timog yan. Umiinom ka dyan, yan ang kwentuhan So, hanggang dito na lang siguro tayo at salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News page at magandang gabi sa inyo, magandang araw wherever you are in the world. Salamat sa pagpunta niyo dito sa Justin Talk News page at God bless sa inyo, ingat lang, salamat po.